Okay, welcome back to my YouTube channel. Halina't matuto't maging matinik. So for today's video, I'm going to discuss how to determine the vertical asymptote, domain, horizontal asymptote, and range. So, new terminology sa inyo yung word na asymptote. Ano bang ibig sabihin ng asymptote? Pag sinabi nating asymptote, these are the values that are restricted. Again, these are the values that are restricted. Ito yung mga values na hindi kasama, hindi kasali, hindi belong. Kumbaga parang pag sinabing restricted area. So ito yung mga lugar na hindi pwedeng puntahan kasi restricted area. Ganon din ang asymptote. These are the values that are restricted, hindi kasali. Okay, pag sinabi nating vertical asymptote, these are the x values. Ito yung mga x values na restricted. These are the x values that are restricted. Pag sinabi naman nating horizontal asymptote, ito naman yung mga y values. Ito naman yung mga y values that are restricted. Okay. Tapos, alam ko familiar na naman kayo sa domain. Pag sinabi naman nating domain, these are the x values. Ito yung mga x values natin. Yung mga input. Pag range naman, ito naman yung mga y values. Or yung mga output natin. Hahanapin natin ang vertical asymptote, domain, horizontal asymptote, and range of rational function. So, rational function na tayo kasi we're done in solving rational equation, rational inequality. So, ngayon, rational function. Ano yung ngayon palatandaan natin pag rational function? May makikita tayo yung f of x, g of x, n of x, g of x, I of x. Basta may of x. Or kaya may letter y. Y is equal to. Ayan yung mga symbol pag rational function. Let's start solving. Find the vertical asymptote, domain, range, and horizontal asymptote of the following rational function. So, example number 1. f of x is equal to 2 over x plus 5. Mag-start muna tayo class dito sa vertical asymptote. Okay. Pag vertical asymptote, tumingin ka lang sa denominator. Ano ba yung denominator natin? X plus 5. Yung x plus 5 na yan, equate mo lang yan sa 0. Tapos, ililipat mo yung constant. So, magiging x is equal to, yung positive 5 magiging negative 5. Yung nakuha nating x, ito yung tinatawag nating vertical asymptote. So, ganun lang siya kadali. Ma'am, kailangan pa bang ipakita itong process na to? Pwedeng hindi na nga eh. Pag nakita mong x plus 5 dyan, panigurado ang x mo is negative 5. Paltan mo lang yung sign. So, again, ang vertical asymptote natin is negative 5. Ibig sabihin, hindi kasali si negative 5. Hindi kasali si negative 5 kasi nga isa siyang asymptote. Kaya pag tinanong kita, ano ang domain natin? Ang isasagot mo sa akin, the domain of f of x is the set of all real numbers except negative 5. Ayun ang isasagot mo sa akin. The domain of f of x is the set of all real numbers except negative 5. Lahat ng numbers maliban lang kay negative 5. Okay, next example. Focus muna tayo sa vertical asymptote at saka domain ha. Example, f of x is equal to x plus 3 over 4x minus 12. Again, in determining or solving for vertical asymptote, denominator ka lang tumingin. So, ang denominator natin ay 4x minus 12. 4x minus 12 is equal to 0. Tapos, ililipat yung constant. Ano ba yung constant natin? Negative 12. Ang mangyayari kay negative 12, magiging positive 12. Tapos, may kasama pa rin si x. Ang kasama ni x ay 4. So, divide both side by 4 para makancel. So, 12 divided by 4, the answer is 3. So, ibig sabihin, ang vertical asymptote natin is positive 3. Kung ang vertical asymptote natin ay positive 3, therefore, ang domain natin, the domain of f of x is the set of all real numbers except positive 3. Ayan na magiging domain natin. So, lahat ng number ay domain maliban lang kay 3 kasi siya ay vertical asymptote. Okay, example number 3. f of x is equal to 15x plus 45 over x squared minus 7x minus 18. Ano mapapansin nyo sa denominator natin compared dun sa first two example natin? Naka-quadratic na siya. So, naka-x squared na. Kaganina kasi puro xx lang. X plus 5, 4x minus 12. Ngayon, may x squared na. Okay, kung ganito ang naging format ng denominator natin, para malaman natin yung mga vertical asymptote, kailangan natin yan i-factor. Factoring polynomials. Yung factoring polynomials, gagawa ka ng dalawang parentheses. Tapos, dahil x squared yan, tig-isa sila ng x. Tapos, para malaman mo yung factor nan,
Tumingin ka sa constant. Ang constant mo ay negative 18. Magbigay ka ng dalawang number na pag minultiply, 18 ang sagot. 18. So, 9 times 2. Kaso negative. So, kailangan may isang negative man lang dyan. Tumingin ka sa linear. Pag si linear ay negative, kung sino man yung matanda dito, siya yung makaka-receive ng negative. So, ibig sabihin ito yung makaka-receive ng negative, ito ay positive. Again, tumingin ka kay linear. Kung si linear kunyari ay positive, kung sino yung matanda dito, siya yung makaka-receive ng positive. Tapos yung bata yung makaka-receive ng negative. Para pag pinag-plus ko yan, negative 9 plus 2, the answer is negative 7. Magka-come up tayo sa linear. So, ibig sabihin, ang ilalagay mo ay negative 9 at saka positive 2. Ayan ang factored form. X minus 9 times x plus 2 is the factored form of x squared minus 7x minus 18. Ngayon, nalaman mo na factored form mo na, madali nang mahanap kung ano yung mga x. Ang x natin, baliktaran mo lang to, yung negative 9 magiging positive 9. Tapos meron pa, yung positive 2 magiging negative 2. Ibig sabihin, meron tayong dalawang vertical asymptote. Pinaikli ko na lang class ang ibig sabihin ng VA, vertical asymptote. Dalawa ang vertical asymptote natin, positive 9 at saka negative 2. Ngayon, ano yung domain natin? Ganun lang din. The domain of f of x is the set of all real numbers except positive 9 and negative 2. Ganun siya. Ngayon, alam na natin kung paano makuha ang vertical asymptote at saka domain. Ngayon, let's move forward sa paghanap ng horizontal asymptote at saka range. Okay. May tatlong bagay na tatandaan. May tatlo. Una muna, may tinatawag tayong n is less than m. N is less than m. Bakit may mga letter na dyan? Pakilala ko muna. Pag sinabi nating n, siya yung highest exponent or degree, highest exponent in numerator. Again, yung n natin, highest exponent in numerator. Yung m naman natin, highest exponent in denominator. Ayan yan ha. N, highest exponent sa numerator. M, highest exponent sa denominator. Unang bullet. If n is less than m, nakabuka kay m. Pag malaki daw ang exponent ng denominator kaysa sa numerator, automatic ang y natin is equal to 0. Class, may solving process talaga yan. Pero yung technique na lang yung ipapakita ko sa inyo. Sa face-to-face, i-discuss ko bakit nag-come up sa 0 yan. Okay. Pag nakabuka kay m, automatic ang y mo ay 0. Wala nang solving na mangyayari. Y is equal to 0 agad. Pero, pagka ganito naman, nakabuka naman siya kay n. N is greater than m. Ang isasagot mo sa akin, there is no horizontal asymptote. Anong ibig sabihin nun, ma'am? There is no horizontal asymptote. Ibig sabihin, walang y values na hindi kasali. Di ba ibig sabihin ng horizontal asymptote, y values na hindi kasali? So, pagka ang nakalagay, there is no horizontal asymptote, walang y values na hindi kasali. Lahat sila ay kasali. And last, if n is equal to m, ano ibig sabihin ng n is equal to m? Yung exponent ng numerator kapareho lang na exponent ng denominator, magkakaroon tayo ng formula. Ang formula natin, y is equal to ab. Ano yung AB, ma'am? Yung A, coefficient. Leading coefficient of numerator. Tapos, yung B naman, leading coefficient ng denominator. Okay. Balik tayo sa mga example natin kanina. Nalaman na kasi natin yung vertical at saka domain. Ngayon, hanapin natin ang horizontal at saka asymptote. Okay. Okay, ito yung unang example. F of x is equal to 2 over x plus 5. Hanapin muna natin si n at saka si m. Yung n, exponent ng numerator. May exponent bang numerator? Ma'am, parang wala kasi wala ngang x eh. Di ba yung exponent parang lagi lang sa taas ni x? Nyari, x. Ang exponent nan ay 1, di lang nakikita. X squared, ang exponent nan ay 2. X cubed, exponent niya ay 3. Paano to? Wala siyang x. Ibig sabihin, ang exponent natin sa numerator ay 0. Sa denominator, anong exponent? Ayun, may x eh. May 1 to. Di lang pinapakita. 1. So, meron tayong 0 at saka 1. N, M. Kanino ko ngayon ibubuka? Kay N or kay M? Sino bang malaki? Si M. Ibig sabihin nakaganyan. Anong rule natin? Pag N is less than M. Anong rule natin? If N is less than M, Y is equal to 0. Automatic, ang Y natin is equal to 0. Ibig sabihin, ito ngayon yung horizontal asymptote. Ang horizontal asymptote natin ay
0. Ngayon, pag tinanong kita ano yung range, sabihin mo sa akin, the range of f of x is the set of all real numbers except, anong hindi kasali? Except 0. Ganun lang yun. Example number 2, f of x is equal to 4x plus 3 over 2x plus 8. O, paano na yan? O, ganun pa rin tayo. N, M. Anong exponent sa numerator? 1. Anong exponent sa denominator? 1 din. So, N, M. Anong ilalagay ko sa gitna? Equal. Bakit equal? Kasi pareho sila. 1. Okay, di ba sabi ko, pag N is equal to M, gagamit ng formula. Y is equal to AB. Ano yung A natin? Ano ba yung coefficient? Tabi ni X, 4. Ayun yung sa numerator. Sa denominator, ano naman? 2. So, 4 divided by 2, the answer is 2. Ibig sabihin, y is equal to 2. Yung y is equal to 2, siya yung horizontal asymptote natin. Ngayon, ano ngayon yung ano natin? Ang range natin. The range of f of x is the set of all real numbers except positive 2. Ayan yan. Okay, example number 3. F of x is equal to x squared plus 5x plus 4 over 3x plus 15. So, n, m. Anong n natin? Highest exponent sa numerator, 2. How about sa denominator? 1. So, n, m. Kanino ngayon nakabuka? Kay n. Kasi 2 si n eh. So, n is greater than m. Anong sabi natin kanina dyan? If n is greater than m, there is no horizontal asymptote. There is no horizontal asymptote. Huwag niyong isasagot sa akin na 0 kasi pag sinabi niyong 0, value pa rin naman kahit 0 yon. Ang sasabihin niyo na lang sa akin, there is no horizontal asymptote. Pag there is no horizontal asymptote, ano ang range namin, ma'am? Ilalagay mo, the range of f of x is the set of all real numbers. Tuldok. O, ganun na siya. The range of f of x is the set of all real numbers. Wala nang except. Bakit wala nang except, ma'am? Kasi nga, there is no horizontal asymptote. Walang y values na restricted. Lahat sila ay kasali. Ngayon, buuin natin yung apat. Yung hanapin lahat. Vertical asymptote, domain, horizontal asymptote, and range. Okay, example number 1. O, VA muna tayo. Vertical asymptote. Tingin sa denominator, x plus 4. So, automatic, x is equal to negative 4. Madali lang siya pag x eh. So, ang domain naman natin, the domain of f of x. Oh, ano ko na ha? Dire-diretsuhin nyo na lang. The domain of f of x is a set of all real numbers except negative 4. Oh, yun na yun. Next, horizontal asymptote naman. Pag horizontal asymptote, n, m. Anong exponent sa numerator? 1. Sa denominator, 1 din naman. So, magiging n, m. Anong lalagay ko sa gitna? Equal kasi pareho sila ng exponent. So, magkakaroon ng formula. Y is equal to AB. Ano yung A natin? Meron tayong 2. Ano ang B natin? Nandito yon. Ano yung number nandyan? 1. Okay. So, 2 divided by 1, the answer is 2. So, ibig sabihin, ito ang HA natin. Horizontal asymptote. Ngayon, ang range natin, the range of f of x is the set of all real numbers except positive 2. Okay, nasa number 1. Next, number 2. O, VA ulit. Vertical asymptote. Denominator, 7x minus 21. 7x. So, 7x minus 21 is equal to 0. Lipat si negative 21. So, magiging positive 21. Tapos, may kasama si x na 7. Divide both side by 7. 21 divided by 7. The answer is 3. So, ito yung VA natin. Vertical asymptote. Ano yung domain natin? The domain of f of x is the set of all real numbers except 3. Next, HA, horizontal asymptote, n, m. Anong n natin? Exponent sa numerator, 2. Sa denominator, anong exponent? 1. So, n, m. Kanino ko ibubuka? Kay n, kasi ito siya. Anong sinabi natin? Pag n is greater than m, there is no horizontal asymptote. Pag there is no horizontal asymptote, ibig sabihin ng range natin, the range of f of x is the set of all real numbers.
Tuldok. Ayun na siya. Wala na siyang except. Okay, next. Example number 3. VA ulit. Vertical asymptote. So, 3x plus 15 is equal to 0. Lilipat si positive 15. 3x is equal to negative 15. Divide both side by 3 para matanggal si 3. Negative 15 divide 3. The answer is negative 5. So, itong VA natin. Tapos, ang domain natin, the domain of f of x is a set of all real numbers except negative 5. Okay, next, HA naman. N, M. Ano exponent sa numerator? 1. Sa denominator, 1 din naman. So, equal yan. N is equal to M. Pag equal, gagamit ang formula A over B. Ano yung A natin? Anong coefficient dito sa numerator? 1. Sa denominator, anong coefficient? 3. Oh, 1/3. Hindi na siya pwedeng i-divide eh. Kailangan 1 divided by 3 pa. Magiging decimal pa yan. So, okay na yan. 1/3. So, ibig sabihin, 1/3 yung HA natin, horizontal asymptote. Kaya ang magiging range natin, the range of f of x is the set of all real numbers except 1/3. Ang pwede bang fraction? Opo, pwede naman fraction. Walang problema. Except 1/3. Next. Okay na yung fraction kaysa naman yung decimal. Next. Last one. F of x is equal to 4x plus 16 over x squared plus 5x minus 14. VA muna tayo. Ano mapapansin nyo sa ano natin? Denominator. Naka-quadratic. So, kailangan muna nating i-factor. Okay, tig-isa sila ng x. Ngayon, negative 14. Ano yung dalawang number na pag minultiply 14 ang sagot? 7 at saka 2. Tapos negative. So, kailangan may isang negative dyan. O, sinong bibigyan? Tumingin ka kay linear. Si linear kasi ay positive. So, sino matanda dito? Siya yung makaka-receive ng positive. Ito yung makaka-receive ng negative. So, positive 7 times negative 2, the answer is negative 14. Pero pag pinag-plus natin, negative 7 plus positive 7 plus negative 2, the answer is positive 5. So, meron tayong plus 7 at saka minus 2. So, ibig sabihin ng mga vertical asymptote natin is negative 7, kabaliktaran, at saka positive 2. So, ngayon, ano ang domain natin? O, ganun lang din. The domain of f of x is a set of all real numbers except negative 7 and positive 2. The domain of f of x is a set of all real numbers except negative 7 and 2. Pwede po baliktad silang dalawa? O, pwede naman magkabaliktad. Kunyari, una-una mong isulat si 2 at saka si 2 bago negative 7. Okay lang naman yun. Next. Last one, horizontal asymptote. N, M. Ano exponent sa numerator? 1. Sa denominator, 2. N, M. Kanino ko ibubuka? Kay M. N is less than M. Anong sabi natin doon? Y is equal to what? Y is equal to 0. Ibig sabihin, ito ang horizontal asymptote natin. So, ibig sabihin ng range natin, the range of f of x is the set of all real numbers except 0. Okay. Ganyan ang pagkuha ng 4. So, isang given, 4 ang hahanapin. Vertical asymptote, domain, horizontal asymptote, and range. Thank you for watching. I hope you learned something. Bye.